Teka, tumigil ka. May nakatayo sa dulo ng pasilyo. Kanina pa siya nakatingin sa atin. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Mateo. Ang ikikwento ko ngayong gabi ay isang totoong karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag ng buo. Ito ay nangyari ilang taon na ang nakalipas sa isang lumang bahay sa San Juan, Metro Manila, malapit sa N. Domingo Street. Isang lugar na tahimik sa umaga. Ngunit tila may sariling tibok ang dilim pagsapit ng gabi. Ang bahay ay minana ng tiyahin ng kaibigan ko mula sa kanyang lolo. Isang 2 palapag na bahay na may mataas na kisame, makakapal na kahoy na pinto at malalaking bintanang kapis na tila maraming lihim na nasaksihan. Sa unang tingin ay parang ordinaryong ancestral house lamang, pero may kakaibang bigat sa hangin sa tuwing papasok ka. Para bang may malamig na hininga na dahan-dahang bumabalot sa batok mo. Dahil may plano silang iparenovate ang bahay para gawing bed and breakfast, nagpasya silang kumonsulta sa isang feng shui consultant na kilala sa Binondo, sa Ongpin Street. Ayon sa paniniwala, mahalaga ang tamang daloy ng enerhiya o Qi upang maging maayos ang kapalaran at maiwasan ang malas. Noong araw na dumating ang konsultant, napansin niya agad ang direksyon ng pintuan, ang posisyon ng hagdan, at ang salamin na nakaharap sa mismong pintuan ng kwarto sa itaas. Sinabi niya, Boss Pau, na may hindi magandang daloy ng enerhiya sa bahay. Ang hagdan daw na diretso pababa sa pintuan ay parang daanan ng swerte palabas. Ang kama sa master's bedroom ay nakapwesto sa ilalim ng malaking beam na kahoy na ayon sa kanya ay nagdudulot ng mabigat na enerhiya sa natutulog. At ang pinaka nakakakilabot, ang silid sa dulong bahagi ng 2 palapag na nakaharap sa silangan ay may enerhiyang tila hindi gumagalaw, parang naiipon sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng mga babala, Boss Pau, itinuloy pa rin ang paglilinis at pag-aayos. Inilipat ang mga gamit, binago ang pwesto ng kama, tinanggal ang ilang lumang salamin at orasan. Ngunit habang tumatagal ang mga pagbabago, doon nagsimulang nangyari ang mga kakaiba. Noong unang gabi na may natulog sa bahay matapos ang ilang pag-aayos, may narinig silang mabibigat na yabag sa itaas kahit wala namang tao roon. Ang tunog ay parang mabagal na paglakad, paikot-ikot lamang sa iisang bahagi ng sahig. Kinabukasan, natagpuan ang isang lumang altar sa likuran ng isang aparador sa silid na may stagnant na enerhiya. May mga kupas na insenso, basag na mangkok at isang maliit na estatwang hindi nila kilala ang pinagmulan. Sa paglipas ng mga araw, mas naging madalas ang mga pangyayari. Ang mga ilaw sa pasilyo ay kusa na lamang kumukurap tuwing 3:00 ng madaling araw. Ang orasan na tinanggal at inilagay sa bodega ay naririnig pa ring tumitiktak sa kalagitnaan ng gabi. May mga pagkakataon ding may naamoy silang sunog na kahoy kahit walang apoy o kandila. Isang hapon, Boss Pau, habang inaayos ang kisame, ay may nakita silang nakasulat sa loob ng kahoy na beam sa itaas ng dating kama sa master's bedroom. Mga lumang karakter ng Chino at isang petsa mula pa noong dekada 50. Nang ipasuri ito sa isang kakilala sa Quiapo, sinabi na ito raw ay may kaugnayan sa ritual ng pagprotekta sa bahay laban sa masasamang espiritu.
Ngunit kung ito ay proteksyon, bakit tila lalo pang nagiging mabigat ang pakiramdam sa loob? Doon na nila nalaman, Buspaw, ang kasaysayan ng bahay. Noong dekada 70, may pamilyang tumira roon na nasangkot sa sunod-sunod na trahedya. May isang anak na natagpo ang walang buhay sa mismong silid na sinasabing may stagnant na enerhiya. Walang malinaw na paliwanag noon at ang kaso ay nanatiling misteryo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, bihira nang may tumagal na nakatira sa bahay. Habang patuloy ang pagbabago ng ayos, ayon sa Feng Shui, tila may nilalabag silang hindi nakikitang hangganan. Parang may enerhiyang matagal nang nakapirmi at hindi gustong gambalain. Sa tuwing inililipat nila ang mga gamit, may kapalit na pangyayari. Nang alisin ang lumang altar, doon nagsimulang marinig ang pag-iyak tuwing hating gabi. Mahina sa una, halos parang hangin lang. Ngunit kalaunan ay malinaw na, tila may batang naliligaw sa dilim. Isang gabi, Buspaw, nagpasya silang maglagay ng bagwa mirror sa itaas ng pintuan. Ayon sa payo ng konsultant, sinasabing ito raw ay magtataboy ng negatibong enerhiya. Ngunit kinabukasan, ang salamin ay basag na parabang tinamaan mula sa loob. Walang bakas ng bato o anumang bagay na maaaring makabasag. Ang basag ay nasa gitna, parang may tumulak palabas. Sa mga sumunod na linggo, Buspaw, isa-isa silang nakaramdam ng kakaiba. May biglaang pagkakasakit, bangungot na paulit-ulit ang eksena ng isang batang nakatayo sa dulo ng hagdan at malamig na kamay na tila dumadampi sa balikat sa tuwing mag-isa sa sala. Ang mga kapitbahay sa San Juan ay nagkwento rin na matagal na raw may usap-usapan tungkol sa bahay. May mga nakakakita raw ng anino sa bintana kahit walang ilaw sa loob. Sa huli, Buspaw, nagpasya ang pamilya na ihinto ang renovation. Tinakpan muli ang silid sa itaas at ibinalik ang ilang gamit sa dati nilang pwesto. Isang matandang albularyo mula sa Antipolo ang inimbitahan upang magsagawa ng paglilinis. May sinunog na dahon, may binulong na dasal, at may itinanim na maliit na bato sa hardin bilang simbolo ng pagsasara. Pagkatapos ng ritual, Buspaw, tila bumalik sa katahimikan ng bahay. Wala nang yabag, wala nang pag-iyak, wala nang kumukurap na ilaw. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kapayapaan. Sa tuwing dumaraan ako sa Domingo Street at napapatingin sa bahay na iyon, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid mula sa likuran ng kapis na bintana. Makalipas ang ilang taon, may bagong may-ari na raw ang bahay at muli na naman itong inaayos. Ayon sa balita, nagpakonsulta rin sila sa Feng Shui expert upang gawing mas moderno ang loob. Ngunit isang gabi, may kumalat na balita sa barangay na may naririnig na naman daw na yabag sa itaas, eksaktong 3:00 ng madaling araw. Hanggang ngayon, Buspaw, hindi ko alam kung ang problema ba ay maling daloy ng enerhiya o may mas malalim na bagay na matagal nang nakatali sa pundasyon ng bahay. Ang Feng Shui ay maaaring magturo kung paano aayusin ang direksyon ng hangin at ilaw. Ngunit may mga bagay na hindi basta-basta na ililipat o nababago. May mga enerhiyang nananatili, naghihintay, at nagbabantay. Hello mga ka-horror!
99% ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Kaya kung isa ka sa 99% ay baka naman ka-horror, i-click mo na ang subscribe button. Maraming salamat!